siamo stanchi e non possiamo ripartire. Okay, isa na naman pong pinagbalang pagkakataon mga kaibigan, mga kapatid, na tayo muli magsama-sama ngayon. Maraming salamat po sa inyo, aming mga taga-subaybay, taga-pakinig ngayong gabi na to. At nice po kami magpasalamat sa inyo sa nakaraan na video. Maraming salamat sa inyong mga views, no? Yes, this is a Duke in Altum, the program, and this program is brought to us by Zamboanga Metropolitan Archdiocesan Catholic Faith Defenders, the Roman Catholic of Archdiocese of Zamboanga. Please like and share naman dyan sa ating mga video, and tell us what you think about the program by writing in the comment section. And always visit our Facebook page at ZMA Catholic Faith Defender Zamboanga City Chapter. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating bagong paksa na ating tatalakahin, Primacy of Peter. Makakasama natin ang ating kapatid, si Brother Jason, at ang bagong kapatid natin na nandito ngayon sa ating programa, si Brother Edgar Orot. Yes, bro. Yes, Brother Jason, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Brother Jackson. Magandang gabi, Brad Edgar Orot. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga masugid nating tagapanood at tagapakinig ng programang Duke in Altum. So sana po ay tangkilikin nyo itong programa ng Catholic Faith Defender dito sa Archdiocese of Zamboanga. So sigurado pong marami kayong matututunan dito at marami kayong mga aral na maisa sa buhay, lalo-lalo na yung aral Katoliko, at maibabahagi, sigurado talagang maibabahagi nyo ito sa mga family members nyo at sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. So magandang gabi ulit. So sana po ay suportahan nyo po ang munting programa namin dito. Kasama natin ngayong gabi si Brad Edgar Orot. No, first time Brother Jackson, Brad Edgar, no? Yes, first time ni Brad Edgar Orot. So hopefully na si Brad Edgar Orot ay makakasama pa rin natin sa mga susunod nating programa. So napakasaya ng gabing ito kasi mayroon tayong bagong kasama. Hopefully yung ibang mga kasama din natin sa Catholic Faith Defenders sa Archdiocese of Zamboanga, so makakasama rin natin sila dito sa ating programa. So welcome Brad Edgar Orot. Okay, yes, welcome Brother Edgar Orot. Okay, thank you very much mga kapatid, no. Maraming salamat na ako'y binigyan nyo ng panahon, no, upang tayo magkasama sa programang ito. Maraming salamat talaga. Okay, mga kapatid, so kusunda ko man kayo ng mundo ngayon, no? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. As we about to start our program on this new topic of Primacy of Peter, as we begin, let's start our opening prayer by to lead us our Brother Edgar. Okay, thank you, bro. Okay, to start our program, let us pray to the Lord. We asking for His guidance to us for our program. Okay, let us pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Lord God, thank you for this privilege of sharing your words through this program. Announce every message, every words, and every heart involved. May our truth be spoken clearly, and may our lives be touched, encouraged, and drawn closer to you. Let your presence guide us, and your spirit
reach all who watch and listen in of this our program. All this we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Amen. Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Para sa Spirit. Amen. Thank you. Thank you, Brother Edgar Roth, no? Mga kapatid, mga kaibigan, umpisa na muli tayo sa ating talakayan tungkol po sa ating paksa na ating babagitin ngayon. Primacy of Peter. Si Brother Edgar Roth will help us to explain about this our topic for this evening. Also with Brother Jason. So kami po ay magtulong-tulong po, no, tungkol po sa itong ating paksa ngayon. So Brother Edgar Roth, no, so tungkol po sa ating topic ngayon, Primacy of Peter. Ito po yung kumbaga after Jesus built the church, no, nagtayo siya ng iglesia. Hindi lang kumbaga itatayo niya ng iglesia pero wala namang kung sinong pwedeng iwanan, no. So help us, Brother Edgar, to explain about our the first pope of our Catholic faith, no, si Saint Peter, no. Yes bro, okay, maraming salamat, no. Sa gabing ito ay pag-uusapan po natin, no, patungkol, no, sa pagiging leader, unang leader sa simbahang Katoliko ay walang iba kundi si San Pedro po, no. Ganito ang turo ng ating simbahang Katoliko, no. Okay. Ang pagiging leader ni Pedro sa simbahan, no, ay galing talaga ang autoridad kay Jesus Christ na ibinigay para sa kanya bilang isang malaking obligasyon, no, para maging isang siya ang leader sa simbahang Katoliko. At dito po ay makikita po natin, no, na ang pagiging isang leader, ang pagiging isang mataas na sasabihin nating alaga sa simbahang Katoliko, walang iba kung hindi si San Pedro na tinatawag sa simbahan, no, tinuturo sa atin na siya ay isang Santo Papa or isang Santo Papa na nakaupo na nasa Roma ngayon. Okay? Bilang isang Santo Papa, no, si San Pedro ay nanatili, no, ang Santo Papa ay nanatili galing kay Jesus Christ, no. Yun po, mga kapatid, no, ang simpleng explanation kung paano nagiging isang leader si San Pedro sa simbahang Katoliko dahil po sa authority na ibinigay ni Kristo sa kanya. Yes, no? Maganda, no, Brother Jason, no? So natutuwa tayo, ang unang Santo Papa natin si Saint Peter, no? So sa ngayon, kapatid, no, pangilang Santo Papa na tayo, ang dami na, no? Pero as a Catholic, our very own Pope, the first Pope of our Catholic is Saint Peter, no? Nakatuwa naman dyan, no? Kumpara yung sa iba mga relihiyon, no? Ewan ko kung if they are connected to the Roman Pontiff, as we discussed with Brother Jason last time, na ang Santa Iglesia talagang nakakonect sa mga apostoles, no? So, Brother Jason, no? So, ano yung pwedeng i-share natin tungkol sa ating Santo Papa? Na ang unang Santo Papa natin. Ngayon, pinag-usapan natin ngayon, Brad Jason, na ang about Saint Peter, no?
Oo. Meron akong experience dyan na Brother Jackson, patungkol dyan sa Santo Papa natin na si San Pedro. Kasi nung nag-serve ako doon sa isang chapel dito sa Tetuan, sa Parish of Tetuan, tinanong ko yung topic is very, kung iisipin natin, parang very basic lang ito, no? Sa doktrina ng simbahang Katoliko, napaka-basic lang ito. Siguro kung yung mga bata naturuan nung elementary, hanggang ngayon maalala pa nila ito, no? Na yun. Tinanong ko sila kung sino ba yung unang Santo Papa ng simbahang Katoliko. Nako, nagulat ako. Walang nakasagot kahit isa. Tapos, nag-question number 2 ako. Dinagdagan ko yung tanong. Sabi ko, si San Pedro, pang-ilang Santo Papa ng simbahang Katoliko. Parang binaligtad ko lang yung tanong ba? No? Nagulat ako. Gulat pa rin ako kasi wala pa rin nakasagot kahit isa. Ayan po, alam mo bro, no? Yun ay masakit man para sa mga Katoliko, pero yun ang totoo na nangyayari sa atin ngayon. No, yung sabihin natin na yung mga Katoliko na pangkaraniwang Katoliko na nabinyagan sa simbahang Katoliko, pero walang kaalam-alam tungkol sa mga doktrina ng simbahan. Yun, katulad nung sinabi mo, isang halimbawa na ganun. Paano ka naging Katoliko? Paano tayo naging isang Katoliko na hindi natin alam kung sino ang naging leader ng ating simbahan. Diba? Okay. Tama. Napakalungkot talagang isipin na maraming sa ating mga Katoliko, mga kasamahan sa simbahang Katoliko, na hindi talaga alam. Nakakalungkot. Kaya nga ang nangyayari, pag binibisita sila ng mga hindi Katoliko, mga kaibigan natin sa labas ng simbahan, yung mga protestante, no, mga iba't ibang grupo protestante, pag binibisita, dinodoktrinahan, pinapaliwanagan daw sila mula sa Biblia, nakakalungkot talaga. Sumasama sa kanila yung mga Katoliko, yung mga tinatawag natin na mga nominal Catholics. No? Kaya yung Santo Papa natin, yung unang Santo Papa, hindi talaga nila kilala. Nakakalungkot talaga ito. Kaya nga, nagpapasalamat tayo, Brother Jackson, Brad Edgar Orot, saka mga masugid na tagapanood, tagapakinig, kasi itong programa natin na Doc and Altum, no, na-realize talaga natin ito na naging posible talaga ito, no, na para makapagbigay linaw sa ating mga kaibigan, kababayan, mga kasama natin sa simbahang Katoliko, na maliwanagan sila at matuto talaga sila, no, kung bakit meron tayong aral na itong topic natin ngayon, halimbawa, the primacy of Saint Peter, yung pagkapangulo ni San Pedro. Bakit tayong mga Katoliko naniniwala dito? Di ba, mga kasama? No, kasi importante talaga itong malaman ng mga kaibigan natin or mga kasama natin or mga kapanalig natin sa simbahang Katoliko. Yes, correct, no? Oo. Kasi actually, no, kung isa tayo miyembro sa simbahan natin, kung saan man yon, isa kasi importante, Brother Jason at Brother Edgar Orot, no, ang since Jesus is the one who really center of our faith, no, so kung tayo naman sa isang simbahan na may connected ba tayo sa mga apostoles, so malalaman natin kung sino ba yung una naging leader ng ating simbahan. Kung ikaw nasa ibang reliyon, ibang simbahan, so dapat we also know, brothers and sisters, no, sino ba yung unang naging leader ng ating simbahan, aside from Jesus Christ, that give the authority to continue our church, no? Kung we will found out that our leader is just a
sino ba yan na ordinary, pwedeng masabi natin, no, Brother Jason, Brother Edgar, no, yung ba yung ordinary na isa lang pastor or locally from our own place, no? So dapat malaman natin connected talaga sa first hand, no? Tulad ni Saint Peter, as we Catholic believe that he is our first pope, no? And he passed on to successor hanggang sa ngayon, no? So Brother Jason, nasa 267 na tayo, no? Santo Papa, no? So from this present Pope, no, is still connected, no, sa unang Santo Papa natin na si San Pedro. So we're very, very, happy that we are the true church that has a connection to our first Pope, no, which is isang santo, no, Saint Peter, no. So Brother Edgar, no, so meron pa ba tayo na pwedeng i-expand, no, tungkol po sa ating si Santo Papa na Saint Peter? Yes, brother, no, at saka sa ito, dapat na sa lahat ng mga Katoliko alam natin na yung Santo Papa natin, no, pag siya ang nagdidesisyon, siya ay na patungkol sa katuruan ng simbahan, no, with regards in faith and moral, ang Santo Papa ay hindi magkakamali. Mm-hmm. Kaya nga, sa simbahan natin, na kung ano man ang itinuturo mula sa Santo Papa, kung ano man ang katuruan mula sa sa Santo Papa, ay dapat nating sundin, no? Walang sinumang Katoliko na bumabatikos sa isang katuruan ng Santo Papa. Dahil yun ang authority na ibinigay ni Jesus sa kanya doon sa Matthew chapter 16 verse 19, no, nung sinabi ni Jesus na kung ano man ang iyong ipagbabawal dito sa lupa ay pagbabawal din doon sa langit. Doon nagsimula na kaya nga kung ano man ang itinuturo ng isang Santo Papa, no, para sa buong sa simbahang Katoliko, yun ay hindi nagkakamali ang Santo Papa po natin, no. Pero sana bilang isang Katoliko alam natin ang katuruan sa simbahang ito. Okay? Maganda yan, no? Regarding of speak of faith, no, our Pope, no, hindi talaga nagkakamali, no, Brad Jason, no? Yun yung turo sa atin, yung tinatawag natin, kung di ako nagkakamali, mga kasama, mga masugid na tagapanood at tagapakinig ng programa, yung tinatawag natin na infallibility of the Pope. Yes, no? Meaning infallible ang turo ng ng Santo Papa, hindi talaga siya magkakamali. Pero it regards lang doon sa sinabi nga ni Brother Edgar, tama ba, na it regards lang sa faith and morals, tama ba, Brother Edgar? Opo, faith and morals. Pero pagdating sa ibang bagay, pwede siyang magkamali. Yes, no, halimbawa, kasi tao lang din siya. Tao lang din siya, hindi naman siya Diyos. No, ang Santo Papa, hindi siya Diyos, nagkakamali rin siya. Halimbawa sa ibang bagay, sa science, halimbawa, nagkakamali din ang Santo Papa. Meron niyang kung hindi ako nagkakamali, Brother Edgar, no, yung kaso ni Galileo Galilei ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Yung kaso na sinasabi ni Galileo Galilei na yung sentro ng solar system is yung araw. Tapos, yung mundo is umiikot doon sa araw. Nung una kasi, yung turo ng simbahan is based lang sa Bible. Nakalimutan ko kung ano yung biblical basis doon sa paliwanag ng simbahan noong panahon na yon, na sabi ng simbahan na yung sentro ng kalawakan or ng solar system is yung Earth, tapos yung buwan saka yung araw, sila yung umiikot doon sa araw. Sa mundo. Yung araw saka yung buwan, siya yung umiikot. Kaya nung naglabas si Galileo Galilei ng kanyang explanation patungkol doon, na
yung araw siya yung sentro, tapos yung mundo yung umiikot sa araw. Nagalit, pwede natin sabihin na parang nagalit siguro yung simbahan o Santo Papa. Kaya ang nangyari doon, ginawang in-excommunicate, kung di ako nagkamali, in-excommunicate doon si Galileo Galilei. No, parang pinakulong or nakulong ba yun si Galileo Galilei. So, in connection, kaya nga, hindi natin pwede sabihin na hindi talaga nagkakamali ang Santo Papa. Yes. Sa ibang bagay, pwede siyang magkamali. Hindi lang siya pwedeng magkamali doon sa faith and morals. Yes. Yan po. Totoo yan, brother, no, kapatid. Yan ang dapat nating malaman. Bilang isang Katoliko, dapat alam natin yan. Kaya bilang tagasunod, bilang isang Katoliko na bininyagan sa simbahang Katoliko, dapat kung ano man ang turo ng simbahan, dapat tayo'y maniniwala at sumunod. Tama. Tama, no? Oo. Kasi ang turo naman ng Santo Papa tungkol po sa ating mga paniniwala tungkol sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, totoo talaga, no? Without doubt, no? Because this is concern of our faith, no? Tungkol sa pagtakbo ng simbahan patungo sa ating Panginoon, no? Kumbaga, sabi nga ni Brother Jason, kung regarding of outside of this siguro, hindi na tungkol sa ating mga paniniwala sa Diyos, like mga mathematics, no? Science and other matter, siguro maaring magkamali ang ating Santo Papa. But speaking about our faith, no? In the relationship to our God, siguro yan ang tamang talaga advice, no? Totoo talaga yan kasi it will lead us to our salvation, no? Ano mang sabi niya tungkol po sa atin na gabay, turuan at mga pananampalataya, no? May mga turo sa simbahan regarding sa our salvation, no? Brother Jason, talagang totoo yan, no? Walang pagkakamali, no? Because as a pope, no, is also blessed by wisdom to lead the church papuntang kaligtasan, no? Hindi sa kumbaga na hindi sa masamang landas, kundi sa mabuting landas na tinatahak natin in the leadership of our pope, no? Kaya nga, no, mga kapatid, no, nang tinayo si Jesucristo ng simbahan, meron siyang taong iniwanan na alagaan at gabayan, no, ang mga tao at papapakainin ng mga salita ng Diyos, no? Diba, no? Brother Jason, no? Brother Edgar, no? Yes. Tama. At saka nakatutuwa na yan at nandyan pa rin yung ating Santo Papa, no? So, nanatili. Although, as we experienced, no, brothers, no? Last year lang ba yun na namatay yung si Saint Francis, no? Hindi naputol, no? Hindi naputol ang isang leader ng ating simbahan. Meron rin nagkaroon ng bagong Santo Papa in the name of Pope Leo, no? Nagpapatuloy para alagaan ng simbahan, no? So, brothers and sisters, no, we only have about 3 minutes na lang para maging alas 12 ng umabot na kami ng alas 12 ng ating gabi, no? So, brothers, are we going to continue for the kasi sa susunod to may mga tanong ba tayo sa tungkol sa ating mga itong ating topic na to? Yes, brother, no. Kailangan po natin i-discuss yan kasi marami talagang tumutulig sa patungkol sa ating sa ating aral bilang Katoliko, sa aral ng simbahan. No, katulad no na pinapangaral talaga natin na bilang Katoliko na ang ating Santo Papa ay hindi magkamali. No? Maraming tumututol diyan. Kaya kailangan natin yan pag-uusap-usapan, no, sa muli. At hindi lang yan, marami pa talaga. Dapat bilang isang Katoliko dapat alam natin kung ano ba talaga
ang mga doktrina ng ating simbahan. Yes, oo. Any, Brad Jason, siguro, we still have 2 minutes na lang para maging 12:00 ng ating gabi, no? Mga kapatid, na sana nandyan pa rin kayo na gumagabay at nakikinig sa ating programa na ito, no? Siguro pagpatuloy natin, mga kapatid, mga kaibigan, sa susunod na ating part 2, no, ng ating topic na to tungkol po sa ating primacy of Peter. May mga katanungan naman na ating sasagutin, mga kapatid, mga kaibigan, tungkol sa maging pangulo ni Saint Peter ng simbahan, no? So, Brad Jason, any words sa tungkol po, so bago natin we end up on this program? Oo nga. So, yun nga sabi ni Brother Edgar Orot na kailangan natin pagtuunan ng pansin o ipaliwanag yun ngang mga katanungan ng mga ibang kaibayo natin sa ibang pananampalataya, yung mga protestante, natutol talaga dito sa aral ng simbahang Katoliko patungkol sa pagkapangulo o the primacy of Saint Peter. Kasi kaakibat din ng aral na ito yung tanong na bakit tinatawag natin yung mga Santo Papa natin or yung mga pari na Papa? Yes, Tama ba? Yung Papa or Ama? No, yung Santo Papa tinatawag natin na Ama. Sabi nila bawal daw ito sa Biblia, tawaging Ama ang kahit sino mang tao dito sa mundo. No, taka meron pa silang mga katanungan din na patungkol bakit daw natin sinasabi na leader si San Pedro ng mga apostoles. Siya yung naging leader sa grupo ng mga apostoles na tinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa lahat ng simbahan na existido dito sa mundo, tanging ang simbahang Katoliko lang ang naniniwala na si San Pedro talaga ay leader or pinuno ng mga apostol. Yes, No, kasi nga, kasi sa aking experience, Brother Jackson, Brother Edgar Orot, saka sa mga nasugid na tagapakinig at tagapanood, kung ang isang organisasyon walang leader, nako, napakagulo. Lahat gusto maging leader. No, lahat leader, napakagulo. Walang peace yung masasabi natin na walang peace yung organisasyon na yan kasi lahat pataasan kasi gustong maging leader. Kaya nga na itong simbahan na pinaliwanag na natin kung anong simbahan yung tatag ng ating Panginoong Hesukristo, dito sa mundo wala na ang ating Panginoong Hesukristo, wala na siya, nandoon na siya sa langit. Kaya nga nung nagtatag siya ng simbahan, ng organisasyon, imposible naman na hindi siya maglalagay ng leader doon sa simbahan na tinatag niya. Kaya nga ito yung pag-aaral natin, palalaliman pa natin sa mga susunod na araw. Yes, No, kung sino ba talaga itong leader ng mga apostol na tinalaga ng ating Panginoong Hesukristo? No, kasi yung ibang sekta protestante, hindi talaga sila naniniwala sa atin na si San Pedro yung unang. Actually, napakaraming mga talata sa Biblia na nagsasabi, mga ebidensya na nagsasabi na si Pedro talaga ang unang apostol. Hindi lang siya yung tinatawag natin na word for word, letra for letra na mababasa, pero meron tayong ebidensya na nakasulat. Kaya kung meron ngang krimen na nangyayari, doon sa location ng krimen na nangyayari, hindi mo naman kaagad makikita yung ebidensya doon na sino yung pumatay. No, meron ka pang investigation na gagawin. Until such time, dadating ka sa punto na malalaman natin na ito pala talaga siya. Siya yung salarin, siya yung kriminal na pumatay dito. Ganon din sa pag-aaral natin. Yes, kaya nga, sa mga susunod na araw, mga kapatid, tutuklasin natin kung totoo ba itong aral ng simbahang Katoliko patungkol sa the primacy of Peter. Kaakibat na doon yung pagka-infallible niya at saka doon sa tinatawag natin bakit siya tinawag na Papa
or father no, ng simbahang Katoliko. So siguro yun lang muna, Brother Jackson. So mga kapatid, mga kaibigan, mga masugid na tagapanood at tagapakinig, sana tangkilikin nyo ito sa susunod pa na mga araw, itong topic na ito, para malaman ninyo, malaman nating lahat, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin na nominal Catholics na wala talagang alam patungkol sa doktrina ng simbahang Katoliko, na along the way, malalaman nyo kung ano talaga yung tinuturo ng simbahan. No? So, siguro, Brother Jackson, Brother Edgar, yun lang munang masasabi ko sa ngayon. Okay, sige. Thank you, Brother Jason, no? Oh, Brother Edgar Orot, no? Meron ka pang idagdag bago tayo tapos ng ating programa. Nasa 12:04 a.m., no? Mga kapatid, nasa hating gabi na tayo, no? At saka ang takbo ng programa natin, no, Brother Edgar at Jason, no, nasa 31 minutes na tayo, no? Ang bilis ng oras na ating programa na to, no? So, mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat na nandyan pa rin kayo. So, Brother Edgar, yes, meron ka pang idagdag bago tayo tapos na ating programa? Yes bro, okay, maraming salamat. Para sa akin, dagdag ko lang doon para kay Brad Jason na totoo yan. O bilang hindi lang siguro para sa mga nominal Catholic, kundi para sa lahat ng mga Katoliko, no? Na dapat aralin talaga natin ang ating doktrina sa simbahang Katoliko. At alam naman natin, kahit na yung mga sabihin nating mga relihiyosong Katoliko, no, andyan palagi sa simbahan, pero pangilan-ilan lang po sa mga Katoliko na yan na may alam tungkol sa doktrina sa ating simbahan, no? Masakit man yan, no, na kung marinig natin, pero yun po ang totoo at yun po ang nangyayari sa ating simbahan ngayon. Kaya para sa akin, no, inaanyahan ko ulit ang ating mga kababayan, mga kapatid, no, sa lahat para pag-uusap-usapan naman natin muli, no, for the next time ang ating doktrinang Katoliko para magkaroon din tayo ng kunting kaalaman kung bakit ganon, bakit ganyan, no? At saka yung mga katanungan ng karamihan ating mabibigyan ng tamang kasagutan. Yes, okay? Tama. Yan lang po. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo, no? Antabayan nyo uli sa ating panibagong susunod na kabanata sa ating part 2 ng ating Primacy of Peter, no? Bigyan namin linaw pa ang iba, no, sa mga katanungan kung meron din kayo, no? If ever, brothers and sisters, na meron kayong mga katanungan regarding sa ating topic ngayon, you can write that in our comment section, no, in our Facebook page, no. Siguro may mga tanong kayo tungkol po sa ating itong topic o anuman kung saan ba yung gusto niyo itanong. So sisikapin namin ni Brother Jason tsaka si Brother Edgar Orot na sasagutin ang inyong mga katanungan, no. Brother Jason, so it's time for acknowledgement, no, sa ating mga kasamang CFD. So maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, naming mga kasamang CFD dito sa Zamboanga o kung saan dako man ng mundo, mga CFD. Maraming salamat sa inyo. Tsaka Brother Jason, no, we also like to acknowledge sino ba nang dapat i-ano natin? Okay, so nagpapasalamat po tayo lalong-lalo na sa Puong May Kapal, no, na dahil itong programa natin for His glory naman ito. Yes, no, for His glory. Of course, for the glory of His church. So pagpapasalamat tayo sa May Kapal dahil unang-una siya talaga yung dahilan kung bakit nandito tayo sa ere, nandito tayo sa social media ngayon, ginagawa natin itong programa. Pangalawa naman, papasalamat din tayo, acknowledge natin yung mahal na obispo natin, no, mahal na arsobispo natin dito sa Zamboanga, si Archbishop Julius Donel, no. Salamat, maraming salamat po, Archbishop.
dahil kayo po ang naging gumagabay po sa aming lahat dito sa lahat ng Katoliko dito po sa Archdiocese of Zamboanga. Kung hindi ako nagkakamali, Brother Jackson, si Bishop Tonel nandito siya kaninang umaga. Kasi merong ginawang confirmation dito sa Parish of Tetuan. Napakaraming mga bata na kinumpirmahan niya, no, kanina. Malapit na kasi yung fiesta namin dito sa Tetuan, sa Parish of Tetuan, sa July 30. So nandito siya yung nag-preside ng misa kanina para sa confirmation. And of course, pasalamat din tayo sa ating mahal na presidente, no, ng Catholic Faith Defender dito sa Archdiocese of Zamboanga, si Attorney Rodel Luyao. So napakaganda yung leadership ni Attorney. Humihingi lang ako ng pasensya kasi hindi ako naka-attend kanina sa ating monthly meeting. Kasi meron kaming lakad ng misis ko. Gabi na kami nakauwi, so hindi na talaga ako naka-attend. So yun lang muna siguro ang i-greet ko. Bigay ko yung the rest of the greetings kay Brother Edgar Orot. Brother Edgar Orot, no? We also like to thank our spiritual director. Sino ba yung Brother Edgar, no? Yes, bro. Unang-una, maraming salamat, no, sa ating Panginoong sa panahon na ibinigay niya sa atin ngayon, sa lakas at saka sa karunungan para tayo magsalita patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. At also, thank you sa inyo na ako inyong inimbitahan para maging makasama sa programang ito. Maraming salamat talaga. And also, thank you very much din for our Diocesan President, Attorney Rodel Luyao. Thank you, Chris, sa imong pag-guide sa atong organisasyon. Daghang kayong salamat. And also sa atong mga brothers and sisters, Catholic Faith Defender family, thank you very much, no, sa inyong pagsuporta, sa inyong prayer and support for our program. Salamat kayo sa inyong tanan. Brad Jackson. Okay, bago natin makalimutan, no, brothers, no, ang ating spiritual director ng ating Archdiocesan, si Reverend Father Judan Com, no, very supportive priest, no, sa ating organization ng CFD. Maraming salamat sa iyo, Padre, no, for helping us through our spiritual journey as a Catholic Faith Defender, no. Maraming salamat. So mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyo, aming mga taga-subaybay, taga-pakinig ng ating programang Dukin Altum, at saka lahat, no, sa lahat na Katoliko, hindi Katoliko. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng ating programa, no. So as we end our program tonight, so it's already 12:11 in the morning, so midnight na, no. So let's have our closing prayer by our brother Jason, bro. Sige, tapusin natin. Nagsimula tayo kanina sa dasal, tapusin din natin ngayon sa dasal. Yes. Sige, magdasalo tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Thank you very much. Thank you very much, sisters and brothers. Salamat po. Salamat po.